times in my childhood when we traveled so far by nightfall, how weary I'd grow. Father's arms would slip round me. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ibahan ang kumanya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Gamhanan ka Ginoo, nagtapos kang daykon, ay mong gahong ginigin na tugka. Ito ang nagbubuhat sa langit sa ika, sa pagkakasya sa mga tubig, na bisan pa nga ikaw ang umasa ng mga ina. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning Word, may buntag na kapaglaon ng Pusa. Ang panahon ron, adlaw ng Martes, Hunyo 17, paglaom. O sa tanan nga akong ipanimbuya ang akong kabataan ng kanunay na nagapaminaw sa atong istasyon. Sabi Choma, siya hindi sa Ron Jones o si Dean Princess o sa kuwang kauban karon na nag-manage sa atong technical portion of our operation, ang ato ang kugihan, no? Nga production manager sa kapaglaom Dwayne Claves, pagkitimbaya sa kapaglaom G. Joseph D. uban siya panimalay, o si kapaglaom Joel Carmelotes ang pamilya Pardillo family, ang pinangmalay sa mga Kambarihan, Scaro, Tuya family, Jason Mio and family, Francis family, Willis family, Rosalita Alipuyo, Alferez, Lodigudan and family, Castelia, Puente Negra family, Indino, John Talao, Batelo family, Higay family, Malinaw, Higanti, Palangi, Vicente family, Montero, Abiliana, Mondares, Yongko, Ondalok, Higay family, Ginaling, Yari family, Dilao, Iyas, Muntikster, Mamami and family, Buktot family, Lida Wilson and family, Fernandez family, Apas family, Tugo, Daguhoy, Tagalugon family, Miralias, Bacolod, Lin, Relan, Alob, Baterna, Carbilido family, Nadela, Mahinay, Tadina, Imbahadura family, o sa tanan ng mga membro sa Calatrava Seventh Adventist Church sa Balamban, Tuburan, Santa Lucia, sa Tubiyag Manok, sa Riki, sa Kandumugdog, Tabuilan, ug ang atong makapaglaom sa Western Cebu District, both North and South. Ato kamong gi-abi-abi karon nga kabuntagon makapaglaom, no? Sa atong pamalandong sa
kabuntagon ug ang tanan nato magkaanib sa Cebu Federation of the Seventh-day Adventist Church. Karon tuguti ako sa pagbasa sa dugukan nga bersikulo nga makita sa Philippians 4:13 nga nagingon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa panahon mga kapaglaom, mahimo ko tanang mga butang pinaagi kaniya atong buhing Dios nga nagapaligon kanito. Ako kamong gidapit sa pagduko sa inyong maulo alang sa pagampo. Among balaan gamhanan daraygon na Dios ang nakasikitasan sa mga langit. Kaning matao magkabuntagon, kami nagaduol kanimo Dios. Nagadayeg kanimo Ginoo. Buhi kanamo nga Dios nga nagaamuma kanamo, nagagiya kanamo sa umang kinabuhi, uban sa among mga mahal sa kinabuhi. O Dios nga balaan, dalaygon kay imong ngalan Ginoo. Tungod kay ikaw nagahatag kanamo og second chance all the time. Kapasayloan sa mga sala. Lamang kami Ginoo mo submit kanimo og mga ayong kapasayloan. Tugot o Dios nga niyang programa karon sa pamalandong sa kabuntagon, ikaw magatuyod sa mga kamot sa mo ngadto sa mga panimalay nga kinahanglan ng Dios. Doon kami mga paglaom nga doon mga problema sa kinabuhi. May problema Ginoo nga nag-involve with financial o Dios. Nanginahanglan sila Ginoo. Doon mga problema nga nag-involve o physical. Doon mga balatian nga experience sa mga kapaglaom. O Diyos nga balaan, ikaw magahikap kanina. Doon sa mga problema sa relationship between sa maginikan o mga kabataan nga ito sa ilang igsuon. O istanan Ginoo nga mga higala. Maunta o Diyos, ikaw magapasig-uli ka na mo sa kamalipayon, mahigugmaon o malinawon nga kinabuhi. Itugot o sa Diyos nga ang presensya karon sa balang espiritu ani asa among taliwala. Ikaw Ginoo magabindisyon ka na mo aron kini among programa magkabaton kini sa Dios og mensahe ngadto sa tanan namong kapaglaom ug among masabtan kaayo ang mga pulong. Tagay kami kaalam o Dios, tugod kun kami lang wa kami sarang mahimo. Among itugyan ang among mga nahuna o mga pulong kanimo. Anta ikaw magadihog sa matagpulong o sa mga ngabil nga magalito karon ni kabuntagon. Gaampo kami Ginoo, ang imong pagpataliwala ug imong pakiguban amo kini ma-experience yan. Ug ang mga kapaglaom nga nagapaminaw na blessed usab o Dios ug dunay kalipay sa mga kasing-kasing samtang kami magapaabot sa iyong pagbalik. Dasiga ang matag usa kanamo nga unta Dios. Doon na kami kaikag kanunay sa pagpaminaw sa imong mga bulawanon mga pulong nga naghatod kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa imong pagpatalinghog, amo kini itugyan sa ngalan ni Jesus nga among bugtong manuluwas. Amen. Ug humanan ni mga kapaglaom sa mensahe sa awit, magapadayon kita sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Si Jesus, mubalik na, andam na ba kita? Kung tan-awon ng atong mga binuhatan, murag dili pa. Pero kung paningkamutan ta, makauban kayod kita, busa igsuon ko dasigta. Kung dasigta karon, dasig sabta ugma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Kung ikaw daghan og problema
Kung dasig ta karon, dasig sa tauma, kay basin ang Ginoo, mobalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata dinhi sa yuta. Kung dasig ta karon, dasig sa tauma, kay basin ang Ginoo, mobalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpapili na lang bata dinhi sa yuta. Okay, good morning mga paglaom. No? Dalay ko ng Ginoo, matak na sa kabuntagon. Tuloy have a very good weather. Indot ang panahon, bugnaw magkapaglaom. Nahumana po ang kusog ng bunok sa ulan o karon nindot kaya paminaon magkapaglaom. No? So, as of this morning, we are so thankful to be with our production manager. Kapaglaom, salamat kayo. Kapaglaom, Clavis, to be with us. Unya, nindot kaya magpaglaom nga magatuon usab kita karon sa ato ang pamalandong sa kabuntagon. Actually thankful kita sa mensahe sa awit nga nag-inspire ka nato magpaglaom sa magpadasigon kita. Dili lang karon kay hantod unya. Tungod kay basin unsa kuno mobalik ang atong buhi nga Dios magpaglaom. Our preparation for our lives nga unta mahaom kini sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Kung ugaling man mobalik siya, andam kita. Apan dili ka na ang labing kuyaw magkapaglaom pagpangandam sa balik ni Ginoong Hesus, kung dili kana bitaw moabot ka nato ang unsa kamatayon magkapaglaom nga wa nato dahuma na kita wala ta maandam diha sa tong buhi nga Dios. So do na ba question dito unsa man magpabili na lang ta sa yuta mo na ang mensahe sa awit. But actually God has prepared for the kingdom, nag-andam siya og langit alang sa mga matarong magkapaglaom. Naagi na sa 14:1-3 sa Juan makapaglaom nga unsa mobalik siya aron sa pagkuha kanato tungod kay kun diin kani siya ato usab kita. What a wonderful promise. Nindot kay mensahe sa awit makapaglaom. Magbadasigon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Ini atong nahabilin ng mga takna sa pagkinabuhi. Importante makapaglaom unsa magkinabuhi tayong uyon sa kabubuton. Tungod kay mubo ra jud kayo ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang uban gani 90 anyos, 80 anyos la. Niya ana makapaglaom murag 60 ra ang pagpangalagad sa Ginoo as compared to the gitawag na tog eternity, eternal life nga giandam sa tong buhi nga Dios. Okay? So this morning makapaglaom ang ato ang suhito, no? Magatuon kita makapaglaom sa usa na sab ka one of the lessons in the life of Samson makapaglaom. No? This is a continuation. Gingon diri makapaglaom nga ang title is Our Gifts Can Often Lead Us to a Sense of Entitlement. Unsa kun ni makapaglaom? Kini ato kunong gasa usahay magadala kanato. Kini ato mga talento, ang ato mga ability, ang ato ang mga finances, ang ato ang mga resources magadala kanato sa usa ka pagbati nga kita na mo'y hawod makapaglaom. You are entitled, you are the authority. So usa kini ka kuyaw kay makapaglaom tungod kay si Lucifer sumala dito sa gingharian sa langit sa una makapaglaom. Iyang gibati nga entitled na siya makapaglaom sa iyang pagkasiya being the light bearer, the trainer sa mga manulunda hangtod nga mulabaw na noon siya sa Ginoo makapaglaom. Doon na siya iyang kaugalingon nga desisyon, no? So one of the things that stood out to me as I read the story of Samson was now spoiled as he acted.
So pagtanaw na ko, pagbasa na to sa mga sugilano ni Samson mga kapaglaom, kini nga tao ba abi kay kusgan kay siya unya grabe ang performance mga kapaglaom, mo nakabaton siya nga murag siya na naghihawod mga kapaglaom, unya nahimo siyang spoiled. Asan dapita mga kapaglaom nga nahimo siyang spoiled, no? So one of the first glimpses we have of Samson's character is seen in chapter 14, verse 3 of the book of Judges. So sa Judges, kapitulo 14, versikulo 3, mga kapaglaom, imong makita nga si Samson nag-request sa iyang father nga to help him get a wife who was the Philistine. So kini Samson kanang hawd kay ba kanang yanor kay mosugo siyang amahan, no? Wa gani bragway tahod ba. In fact, his father rebutted against him. Ayaw dong kanang may nang mga sawa ko dong kanang ato ang kaila parihata og pagtuo nabitawng giya sa Ginoo ba. Apan si Samson makapaglaom, ang iyang mama gitambagan pud siyang mama nga ana pakiglambigit ka og mga Hudiyo, no? Masama kanila nga gitugot sa Ginoo. Unsa may respond ni Samson makapaglaom? Moto sa Judges 14:3 siya, get her for me. Sa inan ka na. Abusado kayang anak no murag giyano ni mga ginikanon og pagtahod ba. For she places me well. Unsa ka makapaglaom? Makalipay siya kanako. So kuha siya para kanako. Sa inan ka na mo ginikanon imo lang yan yanuhon makapaglaom. Ug sugo niya na. No? So can you say spoiled, di ba? Murag spoiled si Samson na pagkatao makapaglaom, pagkaanak. Not only was this against the commandments of God, it is a snapshot of how selfish he was. Ang iyari yung kaugalingon mo yung ginahuna ba ni Samson makapaglaom. Because of his strength, because of his power, his talents, his abilities, nakakita si Samson nga kung unsa ang iyang gusto, what Samson wants, Samson gets. Usa ka na kakuyaw kayo nga kahimtang sa pagkinabuhi makapaglaom, no? So usahay, it was more what we have wanted. Ato ang kinabuhi usahay makapaglaom kana unsa ba ito ang gikinahanglan atong maangkon, mao na itong focus wa ta magunahon na unsay gusto sa Ginoo alang kanato. No? So ang ato ang Lord's Prayer makapaglaom nagunahon gyud nga God's will, no? Bisan gani si Kristo dito sa hinapos nga bahin siyang kinabuhi makapaglaom dito sa Garden of Gethsemane. Ningon pa siyang thy will be done. So ang kabubuton sa Dios mao ta ang mahitabo sa ato makinabuhi, and that was sampled by Jesus makapaglaom, ato ang manunubos, no? Siya gyoy naghatag ehemplo nga untang kagabuton sa Dios mao gyud ang mahitabo sa atong makinabuhi, dili kay ang atong kabubuton makapaglaom. But Samson, because of his potential, because of his gift nga grabe kakusgan makapaglaom nga at the time murag wala gyud makahimo sa kusog ni Samson. In fact, the Bible expresses nga he was the strongest man ever, no? So kung adto na i-compare makapaglaom kay nahimo man in comparison sa Samson nga ikumpetensyahan man ang Bible sa Greek mythology, naghimo po sila Hercules, no? Kusgan kay siya makapaglaom, may pagka-action star man gud mga kusgan kay makapaglaom. So ang nahitabo naging spoiled si Samson makapaglaom. Madili kita to may kabubuton sa Ginoo. Tungod kanyang purpose makapaglaom is to save Israel gikan sa kaulipnan sa mga Palestines makapaglaom. Unfortunately makapaglaom, ang need ni Samson nang iyang wants mo iyang giuna, dili ang iyang responsibility sa Ginoo. Tuli karon Jesus is coming, get involved mao na ron atong mensahe makapaglaom, no? Si Jesus mo balik, kinahanglan mag-appeal kita sa iyang buhat makapaglaom. So unsay tuyo sa Ginoo kanato, mao ang pag-abide kaniya makapaglaom, pagsimba kaniya. Kining tanang mga butang ingon diha sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. So pangitaon na to pag-una ang giharian sa mga langit,
Tungod kay kining tanang mga butang, kining ato ang mga asawa, ato ang mga kaptangan, ato ang mga paginahanglan ng kapaglaom, suban, igadag ko nga kanin. See, because our gifts and talents sometimes set us apart from the crowd, it's easy to get a sense of entitlement. So, yun ang mga kapaglaom, kinibitawang doon na tayo gasa sa sample, we are a politician or ang sata, kwartahan ba tayo mga kapaglaom, finances, insakto tag resources, sa entitled na ito ba? Nabisan pa ang pulong sa Ginoo, ato siyang balion mga kapaglaom. Ang tuyo sa Ginoo, ato siyang balion just to give us authority to do what is good for us. If we're not careful, we tend to think that since we're gifted, we deserve to be above the law. Unsa ka naman kapaglaom? Kinibitang gifted ta, daghang tag kwarta, doon na tayo authority mga kapaglaom. Sometimes we feel nga unsa, we are above the law. Pwede na ito bawgon ang sugo sa Ginoo mga kapaglaom. Unsa may giingon na gining Sus mga kapaglaom? Sa John 14:15 ingon siya, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma kamo kanako, unsa man, tumano nato ang iyang mga sugo. So Samson, being entitled as one of the greatest persons in the Bible's character, mga kapaglaom, naganaw na siya nga siya nagihawd, wa nagi makalupig niya ba. So even in our politics, corruption of politics, no? Politicians so believe that because they have a set and place of authority, they are above the laws. They are sent to uphold. Diba mga kapaglaom? Saya mga politicians, atong mga kapaglaom nga, sila nag-hawd, sila na their words are the law. No? Anak ba? So, naiawit nga nag-yun, I did it my way, not in God's way. So, kanang I did it my way mga kapaglaom, ang ato ang gusto, maugay mahimo. So, inanion na to ni. No? Not consulting to God. In fact, ang ato ang mga batanon mga kapaglaom, ato yung ginadasig ng unta, when we do something, when we plan something, it should be referred to God. No, ato ipahibalo sa Ginoo. Sa itong mga pag-ampo, mga ayot tag-sign sa Ginoo, kung sa'y mahitabo sa mga kinabuhi, dili kay ato nang buhaton nga, I did it my way. No? Nga, kanara ba kanong kantahan mga kapaglaom, usan ka negative kay nga kanta, nga naghatod og disaster sa itong mga kinabuhi mga kapaglaom. Because to do by ourselves mga kapaglaom, to trust us, our abilities, our skills, our finances, and everything, or every resource nga naa kanato mga kapaglaom, nagdala kanato sa pagkawala sa pagpangalagad sa Ginoo. So, this morning mga kapaglaom, kinibitang authority nga we are sometimes above the law. Nahitabo na mga kapaglaom that one of the kings nga gibantog sa balaang kasulatan ng kapaglaom nga mao si King Nebuchadnezzar mga kapaglaom. Nagkabaton siya og power nga iyang gibuntog ang Israel, nga nabihag niya ang tanan nga mga brilliant young people sa Israel mga kapaglaom. Usa sila si Daniel, si Shadrach, si Meshach ug si Abednego. Ug dito niabot sila dito og nahimong hawd kay si King Nebuchadnezzar mga kapaglaom tungod kay he conquered. No? In fact, siya ang nanoted mga kapaglaong ning conquer sa kalibutan sa tibuok, naong sa yuta. Siya ang hawd mga kapaglaom. He can call the governors, he can call the presidents, he can call the magicians, he can call all types of people mga kapaglaom. Sa iyang pagmando, mutuman yun niya. And that was King Nebuchadnezzar mga kapaglaom. So nagdamgo siya one time. Yan damgo mga kapaglaom. Bisan di ay usa siya ka tanaw niya bright siya hawd kay siya mga kapaglaom. Pero there are things nga doon na siya limitations. Nagdamgo siya. Niya, ang limitation niya, nalimot pa siya siyang damgo. No? So, unsay may gibuhat niya, iyang gipatawag ang tawong wise men of Babylon. Niya, iyang patyon, basta dili kahibalo siya ang damgo, imagine. Unsa kahawd, unsa ka maldito niya pagkahari si King Nebuchadnezzar mga kapaglaom. Siya rin gidamgo-damgo niya. Pagdamgo niya mga kapaglaom, nalimot lang siya siyang damgo. Ang ubang tao may pahubaron, nalimot nga siya nagdamgo. Unsa pagkatanga, mga wagyoy kalibutan, no? So, ingon din ang mga magicians niya, gipatawag, malngari. Ang Diyos ra ng gamhanan mo yung magkahimo na yung damgo. Kutulang, ang Diyos lang makahatag na yung damgo. So, nasuko kayong hari, makapaglaom.
Hawd kay siya ba? Entitled siya, authority siya nga kung dili mo maka-answer sa ako ang damgo, patay yun ang buwan niya. So, unsay nitabo mga paglaom? Nagkurog na siguro itong mga magicians no? Higayon na. No? Karebildiho na mga paglaom. Pag may gani kay ang Ginoo nagpadala dito, tungod kay katong iyang gidamgo mga paglaom, usa ka katagna sa balaang kasulatan. Na nagka-damgo siya sa kalarawan. Unya, si Daniel lang. No? Mao to nga natagaan og posisyon si Daniel nga taas ni King Nebuchadnezzar because of his wisdom. Pan si Daniel recognize God. Ingon jud si Daniel nga it is God, no? Who revealed your dream, mahal nga hari. Munay kanindot mga paglaom dili manguni ato. We are not entitled for this. Atong kaalam, di kini ato lumalabay ra ni mga paglaom, no? So, ato makita nga si King Nebuchadnezzar nagpadayon sa ang pagkahawod mga kapaglaom. So, nitabo nga gisaysay ni Daniel ang iyang damgo makapaglaom nga mauna mga hari ikaw nagadamgo sa kalarawan nga ang ulo niya bulawan, no? Ang iyang mga bukton silver, nga ang iyang tiyan dapit makapaglaom is bronze, nga puthaw diri sa ubos, na dito sa ubos dito sa yuta og puthaw nagasagol. Picture sa murag larawan sa kadakong tawo makapaglaom ang nakita ni King Nebuchadnezzar. Na ni-recognize ni ko, yes. So, ang kanindot lang po ni Nebuchadnezzar kay ingon po siya diri nga kanang ang Dios ni Daniel mao gid ang tinuod nga Dios makapaglaom. He recognize ba? So, sa iyang pag salig siyang kagalingon, siyang power, siyang authority, siyang gahom nga gamit makapaglaom, nakita niya nga sa doon siya limitations makapaglaom. Muna atong batayan, muna lesson number 1 atong makapaglaom nga in all that we have, in all our undertakings, in all our resource, in all our powers, or unsa ito na kuptan makapaglaom, we have our limitations. Si Nebuchadnezzar makapaglaom, pertigod kahawd, ipapatay gud ang tanang mga wise men kung dili makahibalo siyang damgo. Imagine, unsa nang klasiha makapatunta og hari nga sama ni anak makapaglaom, unsa na lang mahitabo. So if we will continue the story makapaglaom, si King Nebuchadnezzar pagkahuman niya na ito, nakabantay siya ng Daniel nga kini mahal nga hari ang meaning ani nga succession of kingdoms ni kining ulo nga bulawan mao ni siya ang golden kingdom nga ikaw ang hari. Apan mosugot kay sa dili mga hari, mahal nga hari, dunay gitawag og silver nga kingdom, gingharian nga silver nga mas ubos nimo kay mahal man ang bulawan kay sa silver mga pulam mo'y mapuli nimo. O kini pong silver nga kingdom di kini magdayon. So ipakita dito ni Daniel kapaglaom kining mga gingharian di magdayon bisag kinsa pay hari, bisag unsa pa ka makapaglaom dunay yung limitations, bisan ang mga politicians makapaglaom dunay your season. Layo kay season makapaglaom imuha ng panahon apadili gyud siya magdayon makapaglaom. Ang nahitabo sa story napulihan gihapon Alexander the Great makapaglaom sa Greece, nakapuli sa Medo Persia makapaglaom, hangtod diri sa Rome, hangtod karon makapaglaom lahi na ang nagmanage kininang napulo kaging harian makapaglaom. So nakita ni Nebuchadnezzar sa presentation ni Daniel nga interpretation of his dream naghatag sa Ginoo. Tungod kay that was a God's given dream makapaglaom, no? Hinatag ito sa Ginoo tong damgo. Tungod kay God wants to reveal the history of the world nga ang maging harian man sumao gini ang mahitabo kung matingala ka makapaglaom ang balaang kasulatan insakto kayo as far as history and concern based on the Bible makapaglaom. Na ang sunod sa gingharian nagasunod yun gikan sa Babylon hangtod sa Medo Persia, hangtod sa Greece, hangtod diri makapaglaom sa Rome, sa pagan Rome ug hangtod siya sa gitawag nato Christian Rome makapaglaom dari sa napulo ka tiil makapaglaom, mulo ka tudlo sa tiil makapaglaom, no? In fact, ang Bible nag-ingon nga mura ni ana ta sa tiil makapaglaom gamay na lang ang panahon ug dunay may abot nga bato nga mihapak sa maong larawan nga gi-interpret ito ni Daniel makapaglaom kaon sa ang gingharian sa Dios. Meaning to say kining tanang gingharian, kining tanan nga mga authorities kalibutan doon na siya limitation because Jesus will come again. Katong gingharian ni Ginoong Hesus mao na toy mopuli. Pagkamantay ni Nebuchadnezzar sa inan kaon sa iyang gibuhat makapaglaom, nagpahimo siya dakong larawan. Iya tong gipahimo ang iyang gidream. Unya wala niya ingon nga gipalo siya ning follow siya sa katong gold, silver, bronze, wala. Iyang himong bulawan tanan gikan sa ulo hangtod sa tiil. For the reason nga di siya gusto magpapuli ba, no?
So naagi mga tao makapaglaom nga di gusto magpapuli. So King Nebuchadnezzar gibuhat to niya. So sa diha na wala siya magpapuli gid gusto magpapaglaom, gapatindog siya og unsa usa ka larawan makapaglaom. So pagpatindog niya sa larawan, unsa may hitabo makapaglaom. Okay. Ningguwa na po ang iyang authority, ang iyang title, kanang iyang pagkahawod makapaglaom, iyang pagkamaldito. Ningguwa na sad makapaglaom. Unsa may iyang gibuhat, ingon siya, okay, paghuman jud sa larawan makapaglaom, ang iya kini gipatindog sa dakong plaza makapaglaom dito sa Babylon. Ugon niya, ingon siya, inigtingog sa mga plauta, all kinds of instruments, inigtingog ang tanang mga tao unsa man muhapa makapaglaom, no? Iyang pahapaon, iyang pasimbahon sa larawan, imagine unsa ka hawd. Nganong hawd siya makapaglaom kay kun dili mo simba sa larawan. Mura man isang pattern sa mananap nga mga pintas sa King Nebuchadnezzar po, no? Nga maabot pagid siguro ning nanay makapaglaom. Ang dili mo simba makapaglaom sumala sa Daniel Kapitulo 3 makapaglaom unsa isugma sa hudno nga nagadilaab sa kalayo, no? Sa Daniel 3 verse 11 ingon og bisan kinsa kadto nga dili mo hapa ug dili mo simba igatambog sa tiwala sa kahudno nga nagadilaab sa kalayo. Tuod man makapaglaom ang nahitabo pagtingog yun sa tanan ng mga klase sa mga instruments dito sa Babylon, ang tanang mga tao ng hapa. Except sa nakita sa mga sinaligan ni Nebuchadnezzar nga dunay tulo nga wa gyud mo hapa makapaglaom. Tungod kay kini mga tawhana, mga tao nga nagsimba sa buhi nga Dios makapaglaom. Moingon jud sila nga dili sila mo simba og mga binuhat sa tao. Kini si Shadrach, si Meshach ug si Abednego, kauban ni Daniel, dili sila mo simba og mga binuhat sa tao. Ngano buhaton man nato, ano simbahon man nato ng binuhat sa tao nga wa man na siya power, no? Imagine to si Nebuchadnezzar, iya yung gipasimba, gipahapa niya ang tanang mga tao makapaglaom. The governors, the presidents, the leaders of Babylon, ang tanan ng mga magicians, iyang gipahapa makapaglaom. Apan unsa man wala gyud siya magkapahapa sa tanan to. Doon na gyud katawhan sa Ginoo nga nagasimba sa buhi nga Dios, no? So dili maayo nga mabuhat ta o musimba ta makapaglaom sa binuhat lamang sa tao, no? So sa diha nga nakit-an kini ni Nebuchadnezzar, okay, itambog sila sa nagadilaab nga kalayo. Tuod man kapaglaom, hari man, entitled man siya kay hawd lagi, no? Doon na siya talent, siya authority. Unsa man hitabo makapaglaom, gipatambog itawon si Shadrach, si Meshach o si Abednego. Unya si Shadrach sa Abednego ning tubag, lumingon sa hari, o Nabucodonosor, kami dili kinahanglan nga motubag kanimo ning butanga. Kaya pangipangutana, unsa man mosupakin mo nako? Apan kami nagasalig nga luson mi sa among Dios, inana po si Shadrach, Meshach ug Abednego makapaglaom. Apan kung dili ugaling angay mga masayran, naa na siya sa Daniel 3:18 makapaglaom. Ako yung basahon, o hari nga kami dili gayon mo alagad sa imong mga Dios, ni mo simba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. So ang mga katawan sa Ginoo makapaglaom, dili gyud mo simbag larawan. Take note for that makapaglaom. So si Shadrach, Meshach ug Abednego, dili gyud sila mo simba makapaglaom. Ug unsay nahitabo makapaglaom, gitambo gyud sila. But praise God, sumala sa sugilanon, nakita lang ni Nebuchadnezzar nga unsa doon na sila kauban dito makapaglaom, no? Nga ikaupat nga daw anak sa Dios makapaglaom, anak sa tao nga iya nakita. Ug didto gisave sila sa Shadrach, Meshach ug Abednego makapaglaom because they worship God alone. They worship God alone. So mao na makapaglaom si Samson sometimes is a reminder that we cannot afford to let our gifts, talents and abilities make us feel superior. Kini ato mga talento, kini ato mga abilidad, dili na itong gamiton nga superior ta makapaglaom. Gani we are called to be humble. Take note nga in Philippians 4:13 ingon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ingon pud ang Proverbs 3:5-6 nga unsa to? Trust in the Lord with all thine heart, no? Ug dili ug siya magamando sa imong mga dalan makapaglaom. 2 Corinthians 7:14 unsa pa gyud ingon makapaglaom? Humility makapaglaom. Katawhan ta sa Ginoo, gitawag kita to be humble, to seek God. Kay kung kita magapangita sa Ginoo makapaglaom unsa man, siya magapamati kanato, siya magapasaylo kanato, ug He will heal our land. Ug sa mga pulong ni Ginoong Hesus makapaglaom kaning thy will be done. We are not an authority makapaglaom, but atong gisandig sa Ginoo. Since wala na gyud tay mga panahon makapaglaom, nahutdan na gyud ta, no?
Ako ang gitimbaya mga kapaglaom nga ato ang nagasubaybay sa ato ang programa. Good morning Ma'am Fee Bacalian, salamat sa pagpaminaw. No? Brother Loy, yes, good morning diha, no? Tanang naminaw ko, no? Ingon si Brother Loloy mga kapaglaom, timbaya ang tanang member sa CAM o sa Team Cars watching from Camila Homes, Lawa ang Talisay City. Salamat kayo Pang Loloy. Ma'am MM, good morning. Sir Eli Carmelotes, malipayan ako ikaw nga nagsibiyan ninyo sa iyong kabuntangan. God bless. So, thank you Ma'am MM. O si Poping Hayag, good morning diya kapaglaom. Sanan nga nanimbaya karon, no? Sa Colorado, Liloan, Cebu. Thank you for listening. Thank you kapaglaom sa tanan ninyo nga pagpaminaw, sa tanan nga nagasubaybay sa itong programa nga pamalandong sa kabutangan. Wa na gyud tay igong oras mga kapaglaom, no? Di pa gyud. Devin Ahajahino, good morning diha. Oy kapaglaom Roosevelt, Pastorite. Usab si Berbenji siguro Embadura o Mother Roosevelt, uban sa imong panimalay. Good morning diha. Wa na gyud tay igong oras. Nahutda na gyud ta mga kapaglaom, no? So kini si kapaglaom Ili magaingon, ang Dios nung pagkinabuhi mudangat sa kaluwasan gikan ni Kristo Jesus ug atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Sa nahabilin nga gutlo mga kapaglaom sa ato ang pag-uban karon nga kabutagon atong pasalamatan unas tanan atong buhi nga Dios, no? Nagahatag kahigayonan oportunidad sa paghimo nining atong programa karon mga kapaglaom. On behalf of Hope Radio Toledo, we would like to express our thanks also to our Central Visayan Conference President, Pastor Charles Nogra, our Central Visayan Connection Director, Kapaglaom Lilord Abrangues, our Station Manager, Kapaglaom Efren Ortiga. Of course, natong gihan nga Kapaglaom, natong Production Manager, Kapaglaom si Kapaglaom Dwayne Murphy Claves. Ug sa tanan magkugihong missionary, sa tanan nga Kapaglaom sa inyo magkarunayong pagsuportar sa ato ang istasyon. O karon makapaglaom ako kamo gidapit sa ato ang closing prayer. Among balaan gamhanan balay ko na Dios sa nakasikitasan sa mga langit. Salamat sa mga talento, sa mga abilities, sa resources nga mong gihatag kanamo Ginoo, nga mong gipaulaman kanamo. Dalaygon ikaw Ginoo labi na sa kinabuhi nga mong gihatag o Dios. Salamat kay Ginoo sa may panlawas sa imong pag-amuma kanamo. Ug salamat sa imong pagkiuban sa tanan namo kapaglaom nga nagapaminaw karon. Bendisyon niya matag panimalay o Dios. Ang mga kabataan magatubong masulundon sila maginikanan. Kabaton kami Ginoo mga talento apan dili maghatod kanamo og authority nga magagiya kanamo nga magbuhat kami sa among kinaugalingon. Apan Ginoo kini mga talento among isublitar diha kanimo magamit kami sa imong bulhaton. Dasiga ug liguna kami sa among pagpangalagad uban sa among mga mahal sa kinabuhi. Walay usa unta kanamo ginumawala gikan sa luwing batan-on hantod sa labing hamtong kun dili kami makapanunod sa gingharian nga walay katapusan. O Dios kabalaan ikaw mag-aabri sa imong tambuanan sa mga langit. Bubuhay kami sa mga panalangin nga among gikinahanglan. Kini tanan among ginasanay kanimo sa ngalan ni Jesus nga bugtong manaluwas. Amen. Ug samtang kami mga kapaglaom magasibya sa mensahe sa paglaom nga si Ginoong Jesucristo mobalik. Good morning. Good morning. Good morning. Dengan salamat. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. When you're up against a struggle that shatters all your dreams, and your hopes have been cruelly crushed by Satan's manifested schemes, and you feel the urge within you to submit to earthly fears, don't let the faith
standing in seem to disappear. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Now Satan is a liar, and he wants to make us think that we are paupers when he knows himself we're children of the King. So lift up the mighty shield of faith, for the battle must be won. We know that Jesus Christ is risen, so the work's already done. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Praise Him. Praise Him. When you praise Him. When you praise Him. When you praise the Lord. I got a call from an old friend. We laughed about how we had changed, but I could tell things weren't going as well as he claimed.